Hindi po pa po, pwede sila po matanggalan po ng sako po na may ipa at nagpapatong-patong po sila, nahirapan po yung nasa ilalim. Walang nalagas, hindi kagaya nung dati. Yung isa po na nila, nung nagdarag-anan po sila, nagparatungan. O di ilan na ang lagas? Ano po ang nalagas na dyan? Once again, welcome back to my YouTube channel, Commander ni Marcos, at sa ating Facebook page, Alma Vlog. It's 2 PM na po ng hapon. At nandito tayo kila Ate Isabel. Ayan. Kumustahin natin sila. Kumustahin natin yung alaga niya. Kung may pagkain pa. Yan, kasama ko si Marcos. Hindi namin kasama si Rans ngayon. May sakit. Yan, uso ngayon ang lagnat at ubo-sipon. Gawa ng iba-iba yung panahon. Ay, nalagyan na ng Ate Isabel! Tao po! Ate Isabel! Walang tao dito. Baka nasa kapitbahay dyan. Ate Isabel! Yan na, nilabas na nila yung kulungan. Yung kulungan. Kulob na kulob. Nilagyan ng anahaw yung bubong. Kaso nga lang wala siya. Nasaan kaya? Tao po! Ate Isabel! Yan, naririnig ko yung tawagin ko lang sa Ate Isabel. Walang tao. So ayan, naliligo daw si Ate Isabel sa may pinagliliguan nila. Naliligo pa daw, kaya antayin na lang natin siya. Hindi ko din alam kung paano tingnan yung mga dito. Nakapix na o nakatali yung bubong. Gubat itong itong pinagtitirikan ng bahay nila. Puro gubat po dito. Talagang literal na gubat. Doon din yata yung naalagaan nilang baboy. Sa boss nila, yung may-ari ng lupa dito. Yan, dyan sa baba, parang ilog siya na So, yun. Po kasi sa akin sa Ate Isabel, nag-text. Sabi niya, wala na daw pagkain yung mga manok. Kahapon pa po. Nag-text sa akin. At sabi niya ngayong maghapon na lang yung pagkain nila. Sabi ko kay mister na samahan niya ako maghatid na pangkain ng mga sisiw. Ayan. Mula nung binigay po natin yung sisiw ay 11 days na po sila. At tingnan natin yung niya. Yung kung gaano na sila kalaki ngayon. Tingnan natin yung pwede buksan. Ayun, pwede buksan. Okay. Kakain pa din sila, okay. Hello, mga sisiw. Hello, mga sisiw. Kumusta kayo? Doon sa dulo yung iba. Medyo malalaki na po sila. 11 days. Kanina nga po nagbili ako. Inano ko na din. Isinabay ko na din yung nilalagay sa inumin nila, yung vitamins. Sabi nga nung pinagbilan ko ay sa susunod na bibili ako ng bahog nila, ng pagkain nila ay bio tuna. Ito kasi yung parang starter foods nila ay bio 1. So sa next maging bio tuna. Itong binili ko ngayon ay saktuhan na lang hanggang
matapos yung buy one nila. Yung binili ko po ay nasa 25 kilos. Ayan, 25 kilos yung binili natin. Nung una, 25 kilos. Di ibig sabihin, pang 50 kilos na nila ito. At sa susunod naman ay bio 2. Yun yung ano na nila hanggang pag-harvest. Ayan. Yan, nandito na sa Ate Isabel. Ate Isabel! Naligo ka? Naligo po. At naglinis pa ako ng ano pa kanina. Kakalagay mo lang yung ano? Nung ano pa ito, no? Isang araw po. Yung isang araw? Opo. Okay. Pinaayos ko na po at malalaki na po sila. Ano na po sila sa ipot. Laging naipot na. Opo. Malalaki na po sila ay. Yan, may mga ilaw din ano. Lagi po sila may ilaw na pot eh. Ay, Nga po yung kahoy nandun po na. ano, kawayan na rin po ilalagay ko dito na. Hello, kumusta kayo? Sinilip ko nga kanina ay may ilaw na pala. Saan ka galing? Sa Gripo po, dun po sa Unanta. Dun ka ano Ano po, igib po ng inumin. Pwede upo Ate Isabel? Wala yung ano ko ay. Wala yung upuan ko naiwan. Yan ang lalaki na, nakakatuwa. Kasi malalaki na sila. Mga kalbo. Ayan, Hello, mga bebe. Palaki kayo. Dami nilang kinakain pala. Nalakas na nga po magkain. Kaya po yan po inaano ko rin po ay. Oo. Nakaunti na po, yun na lang po. Basta po mamaya po. Oo. Ikaw, saan ka? Sige na po. Sa apa naman po. Kaya ko nga Buti na ilabas nyo na yan, kulungan. Nilabas na po namin. Kaya ko nga po ilipat na po. Ano na po sila, malalaki naman na po. Oo. Yung mga ganyan pala, nag-research ako, hindi din pala pwedeng na-stress sila, no? Opo. Kailangan po ano lang sila. At yung pag malalaki na po sila, nagugulat po sila. Parang na-high blood baga. Na-high blood, ganun nga. Dapat daw, nag-research kasi ako, yung ano daw, yung dapat tahimik lang, hindi pwedeng nabubulyawan din. Yun nga pang ano sa kanila. Kasi mabansot sila, no, yung di daw lalaki, yung ano. Sige lang baga pong tururo ka. Ano na po yun, pangatlong lagay ko na po yun dyan, nabaw po na yun nila. Kasi po mahaba po na naan dyan. Oo. Pinagdalawa ko na nga po at sabi ko nga para po hindi sila salo-salo po sa kainan. Oo. Diyan hindi na sila mababasa dyan sa may ano nila. Hindi mo na po. Anahaw. Matagal din yung ganyan. Matagal po. 2 years din pa po. Anahaw ba ganyan? Opo. Okay. Matagal po ito. Sabi ko nga kay mister ko, samahan mo ako at ihatid natin yung bahog ng mga manok. At sabi ko baka mawalan ay, pag nawawalan pala yung ganyan, dun sila nabansot. Kailangan po, sige-sige lang din po silang pakain. Kasi hindi lang din po sila mawalan po ng tubig at hinihingal po sila. Oo. Yung research ko din, Ate Isabel, kailangan din nila pala ng plain na tubig. Opo. Binibigyan mo din sila. Opo. Oo. Yung nakita ko dun sa yung pinanood ko ay pinapainom nila ng umaga ng plain na tubig. Opo. Tapos hapon nila nilalagyan ng with vitamins. Opo. Yun yung pang ko po sa kanila. Oo. Yun yung At pinapalitan mo din yung nila. Opo. Hindi po pwede sila po matanggalan po ng sako po na may ipa at nagpapatong-patong po sila, nahirapan po yung nasa ilalim. Ay, oo. Kaya yung ginawa ko po, Maipit. nilagyan ko ulit po sila. Ayan, kalat lang po sila. Bago nakadarapa po sila, kalat ka po sila. Hindi na sila papatong-patong. Ang maliit ko po ay, pinahilot ko po kahapon. May sakit. Kailangan daw nila yung laging talagang malinis, na i-separate yung nila. Pero kung malaki na yan, pwede mong Tatanggalin ko na po yung mga po niya. yung Opo. sako doon sa Opo. loob. Tapos dito mo na lang lagyan ng Hindi po, okay na po yun. Diyan at pag may ipot naman po ay lalampasuhin ko naman po. Para po, po yung ipot nila. Oo. Di maano din po yung po nila. Yung mga ipot. Para hindi madikit sa balat. Opo. Siyempre kung Tsaka suggest din ng ating mga viewers na
Huwag ka daw magbenta yung parang sa mga kapitbahay, mga ano lang. Hindi naman sa pang-ano, kaso nga lang, ang targetin mo daw yung talagang bumibili ng pang-isahan. Kasi pag yung mga kakilala, mga ano, pwede pang tatawaran nila sa'yo. Tatawad sila, hingi sila ng discount. Samantala kung ang tatargetin mo ay yung talagang nagbebenta dyan ng mga ano, karne-karne ng manok, yung isahan nilang bilhin, mas makakaano ka daw sa ganun. Makakatubo ka. Yun yung suggest ng isang ano natin, viewers na may experience yata sa ganito. Opo. Oo. Pwede rin naman po kung wala man po magano dito at yung boss po na, yung asawa po ng boss namin po dito, nagtitinda po sila ng mga ulam-ulam po. Oh, okay. Ano na ang layo po ng binibilang po nila po ng ulam. Sa labo pa yata po sila namimili. Ng mga karning manok? Opo. Oh, okay. Pag malaki, pwede niyang isahan bilhin yan, di ba? Pwede na rin po, sa akin na lang po sila magkuha. Para ano, hindi na lalayo. Opo. Pero parang i-dispose mo dun sa patas na presyo, ano? Para hindi din tayo, syempre hindi ka din malugi. Alam na rin naman po nilang pagkano po ang presyo po ng manok baga po sa malalaki po. Oo. Alam din naman po. Oo, maganda yun. May kinarupat, may ano man po, may magbibili man rin po yun dyan. Hindi na po sila po maglalayo. Sinabi na sa iyo, nagsabi na sila sa iyo. Hindi pa naman po ngayon namin nakakausap at wala pa po dyan yung buskway. Pag ano na lang po, nabisita po siya dito sa Babuyanan. Okay. Pag po nakita po niya ito, adi sa akin na lang po sila mag-aan. Oo. Pero wala naman naging problema pa dyan. Walang nalagas, hindi kagaya nung dati. Yung isa po na nila, nung nagdarag-anan po sila, nagparatungan. O di ilan na ang lagas? Ano po ang nalagas na dyan? Ay, ganun? Opo, at ang laki na rin po na patungan ay pag kulang po ng tubig, dahil ko taanan ko nga po siya ng tubig, pag ano ko po dyan, yung ano po, nadagan na dapang-dapa baga po siya. Kahit ko masama pala po pala yung gayang pala po na hindi pa po ano pa kung may gisel, maliliit po, ano pa po sila sa lamig. O di nalagasan ka na ng anim. Opo. Ay. Okay lang po yun, mababawi din naman po. Oo, kasi mahal ang ngayon, ang sisiw. Alam mo ba, umabot na ngayon ng 65 per piece? Noon pa naman po yun? Noon pa po Hindi, yung ngayon. Ay, ngayon po. Oo, buti nga po hindi pa po nadagdagan pa ang presyo. Oo, sobrang mahal ngayon. Kasi dati ay mura lang yung sisiw, di ba? Opo. Mga mura lang. Ngayon ay... Dito nga po, nagbili baga pa, hindi man pala po ganito yung nabili nila. Okay. Yung manok lang baga pong kal. Pinulayan lang daw po pala. Ay, ganon? Opo. Kaya nga sabi po nung ano po dito nakabili ay maigi para po ito. Lagi pa yung silip-silip po niyan. Tapos namumroblema po siya doon sa manok niya. Saan? Yung nandito po na namin kapitbahay mo po dito sa kabila. Nagbili rin po sila eh. Mga ilang piraso din? Nagbili po siya ng 10 piraso. Yung sa naglalako baga po. Yan, ay galing pa Laguna. Kaya medyo malayo pa ang biyahe niya. Sabi ko ay sana wala nang malalagas. Nung nakaraan ilan yung nalagas? Sabi mo 4? 4 po. Ay nag-ano po sila, mga nagpaparatungan. Ay ang lalaki na po ay. Oo. Kaya nakawawa dapat naman po yung maliit po sa ilalim. Dapat ay ma-check lagi sila. Tapos ay iwas-iwas pala yung laging nahawak. Nabansot pala sila pag gano'n. Ang ginagawa ko po, pag tatanggal ko po ng sako, tinatarabay ko po doon sa gilid. Doon naman po sila. Pag tanggal ko po ng sako, papagtangkulin po ng sako, dito naman po sila. Dito ko na po sila tinatabay. Kuha ko na naman po inando sa gilid. Oo. Ang hirap din yung pala ganyan Opo, dapat pala pag kay talagang sa gabi baga po ay ilang beses pa ako nang labas na labas po dito. Tinitingnan ko po at ang pala po yun. Mga nag-aano po sila sa pagkain, nagsisiksikan. Kaya po nag-iingay po sila. Oo. Kaya baga po ang sa mga yan. Grabing hassle din pala yung ganyan Pero hindi naman kasi kung ingat-ingat din o di ingat lagas, di ba? Lang po sa lamig. Oo. Pang-ingatan lang din po sa kanila. Sabi ko nga po, dahil ako natatanggalin ko po sana itong sako. Kawayan po sana nga ilalagay ko po. Ay wag daw po muna at malamig pa baga po.
magdapo muna. Kasi maliliit pa sila, hindi naman ano. Pag medyo na daw po malalaki na po, pwede na daw pong na sila. Pero ko rin ulit po na sako. Pag sa gabi po. Oo, kasi hindi din pwede ano. Kailangan nga laging may ano, may ilaw daw. Yun yung mga Ayan suggest po. nila. Ayan. Isa lang yan, isa lang yung ano niya. Basta lang po, sige lang po silang kain. Isa lang yung ilaw Opo. nila. Yan lang po ang ilaw po nila. Ano yan? Kuryente o ano? Kuryente po. Ah, okay, oo. Yung iniinom nilang vitamins nila, meron pa Ate Isabel? Naubos lang din po ngayon. Ay, sabi ko nga ni po ay mabili pa po sa cruising. Ah, Ay, hindi pa meron po na akong binili nakalabas doon. pa eh. Sinabay ko na sa ano, bahog. At inano ko nga ni po, naubos po yung ano po yung sabi ko, tubig na muna kayo. Oo. At inano ko na. Di, bale, pang isang sako na yan, yung binili ko ngayon. Pang isang, ano na, pang 50 kilos na. Ay, meron pa naman po tira po dyan, may babaw pa ng pa po yung sa ngayon po, sa maghapon nila. Oo. Meron pa na. Eh, sabi ko, ay, ang bilis pala, ano, 11 days, wala na yung 25 kilos. Sabi nga ni po nila, basta Bill, yan ay niya ay matakaw na yung mga yan. Mm. Ay, sige lang po nga ni pong tuka. Mm-mm. Yan lang po ang gawa-baga po nila. Ano yun? Ano ba yung bahog mo umaga? Tsaka, Kailangan po ano lang po, hindi po sila pumawalan po dyan sa bahugan po nila. Pag wala na po sila pong bahog po, maingay na po sila. dun mo nararamdaman Opo. ko wala na Pag wala sila. na pong tubig po, tapos po bahog nila. Mm-mm. Ang iingay na po nila yun dyan. Okay. Kaya kuminsan po sa gabi po, napunta pa ako dito. Oo. Ayan, kinakabahan lang ako Ate Isabel, baka kalahati na lang yung piraso niyan paglaki. Ay, hindi lang po. At ano naman ako. Nalagasan ka na naman pala ng Okay lang dalawa. po yun. Oo. Okay lang po yan. Eh, ganun po talaga. Oo. Yung ano ba kila Harlene namamatayan din? Wala. Taglamig po daw kaya ngayon ay. Oo, nag-harvest na sila, tapos may mga bago na naman. Inabot pa ng bagyo yan. Mm-mm. Pero wala namang ano, namatay. Di sila namamatayan. Bali ano yun, naubos na yung una nilang inalagaan, lahat na naibenta yun, walang natira doon. Tapos yung ngayon, panibago na naman yun, 50 pieces. Oo. Hindi sila ano nalalagasan at talagang todo ano din yun, mag-asawa na yun. Todo Ano rin po bantay din talaga, oo. Tsaka sabi mo yung mga sisiw ay maano na sila? Malilinis tingnan? Oo, kasi diyan kasi yung kanila, ang gawa nila, nasa loob yung ipa. Ang ipa kasi talaga dapat niya nasa ilalim lang. Tapos kumbaga kawayan lang yan, tapos para malilinis-linisan mo. Tapos sa ilalim, dun mapupunta yung mga dumi ng sisiw. Nandun yung ipa para hindi magkaamoy. Para malinis lahat ng sisiw. Kasi kapag nasa loob ang ipa, halo-halo na dyan yung dumi nila, gugulong-gulungan nila, tatapak-tapakan nila. Talagang dudumi ang sisiw kapag ganyan. Oo. Tsaka pag, syempre pag habang lumalaki sila, ganun dapat malinis tingnan. At syempre kung may bibili sa'yo, makita nila yung balat ng di ba? Opo. Maputing tingnan, yung talagang, magandang tingnan. Pero kung brown, baka sabihin nila, ba't ganyan yan? Native kaya yan? Baka sabihin native. Kasi yung tinutulungan ko, binigyan ko din sila ng ganyan, ng 45 days. Ang gawa nga nila, ang ipa, nasa ilalim. Para kapag nilinisan nila, o kaya kung dudumi man yung sisiw, dun pupunta sa ilalim, may mga ipa dun, hindi magkakaamoy. Tapos malinis sila kasi wala silang natutungtungan ng mga dumi dun sa loob tsaka mga ipa. Hindi nila nahihigaan, Oo. Yun yung idea ate, Opo. Pero pag, sabi mo naman, pag medyo malaki, natanggalin mo na yung mga... Tanggalin naman na po yan. Oo. At ito po ay harang ko po ito ng po dito po. Oo. Para dyan mo nalagyan ng ipa para hindi din magkaamoy. Bunuin mo ng ipa dyan para ano yun? Nagpapalit din sila ng ipa doon? Nag-ano din sila? Depende lang kapag medyo may amoy-amoy na. Tsaka lang kaya hindi naman madalas kapag umuulan lang talaga tas nawawash out yung nilagay nila. Tsaka lang sila maglalagay ulit. Okay, dapat pala pupunuin ng ipa dyan sa may ilalim. Tapos yung di ba naman yung nila may pagipagitan naman yung Kabayan po. Oo, Opo. meron. Maganda nga para para doon lulusot yung mga pupo ng mga sisiw na ito. Ay, wag kayong magpatayan ha.
6 na palang laga sa inyo. Aba, kulang matira ay Ate Isabel niyan. May mga pupo nga Ate Isabel, oh, hinihigaan nila. Ang dami, oh, yung mga pupo. Oo. Kaya nga dapat walang ipending sa loob na ilalim lang. Kawayan lang talaga dapat. Grabe, oh, naglalangaw nga sila. Dapat tanggalin yan. Kung pwede, araw-araw. Tagkalan ng ano, na Isang diskarte lang yan pag maglilinis. Kapag kawayan lang yan, mas madali. Bubugawin mo lang sila sa isang parte, lilinisan mo ng walis dito. Oo. Bubuhos ng tubig, palipati mo sila doon sa nalinisan mo, doon naman sa kabila. Mas mabilis yun. Kaysa yung sa ganyan, hanapin mo yung dumi ng nila, eh mamaya may hindi ka pa nakuha, hindi mo malilinisan. Oo. Hinihigaan nga nila Ate Isabel. Dapat kailang... Parang tao din yan. Ikaw ba naman matira ka sa may dumi mo? Magiging malusog ka ba o ano? Oo, hindi ka magiging komportable. Baka magkasakit pa sila. Parang ang tao din. Yun, maganda yun yung idea na yun. At ano, mo yung ano nila ay, yung tinulungan niya ay kumita na. Laki ng kinita nila. Kasi halos 300 pesos gada isang piraso nila na ibenta eh. Malalaki pa na po yung ano. Ano, wala pang 40 days. Ano lang, mga 35 days na ibenta na nila. Ang lalaki kasi. Ay talagang todo. Halos nagda 2 kilo mahigit. Todo ano talaga, alaga yung ginagawa. Kasi kung ano, 35 days, parang 1 buwan lang yun ay, at 5 araw. Hindi kung mapaabot mo pa ng 40 days yan. Oo. Mapaabot mo ng 40 days. Pero sabi naman ng mga viewers natin na pag pinaabot daw ng yun saktong edad nila, parang doon ka na malugi sa pagkain kasi malalakas na sila kumain. Kaya kung mabigat naman na sa tingin mo ng 35 days, nakikita 2 kilo na, sold na yun. Oo. Benta mo na. Ibebenta na para ano na. Ano Ate Isabel, kunin mo yung bahog doon. Ay, si Marcos na lang. Si Marcos na lang mabuhat. Iyan. Pang ano na natin yan, 50 kilos. Yung bahog ngayon para ano. Pagkatapos niyan, yung ano na yan, bayo to naman yung ipapalit natin. Yun na yun, tuloy-tuloy hanggang harvest, oo, pang harvest. Ano po yan? Anong kung kawayan na po na ito. Ayusin ko po ng lagay. Ilalagay ko po para kung ganito na po ayun. Ano yun? Yung ganito po isa po. Yung net? Opo. Ah, Para po okay. mas maganda pong ano. Oo. At yun nga yung ano, yung suggest ni Marcos kasi nung una, nakita niya din sa loob, diba, chinek niya. Kasi kino-compare niya dun sa binigyan niya din, malilinis talaga daw yung mga sisiw at Isabel, na ano sila, mapuputi talaga. Walang ano. Eh sabi niya, yun, nahihigaan nila yung tae nila, kaya ganyan. Natatakaw nga sila ano. Ilalabas ko muna rin po sila pag But yung isa na yun, na andun sa gilid. yan po ang lagi po nandyan. Ha? Hindi po makihalubilo dito sa iba. Pero nakain naman. Opo. Ano naman po Yan sa pagkain? nasa ano. Mahingi lang po sila pag wala na po pagkain. Ayan another 25 kilos. Tapos nandyan yung betrasin na sa loob niya. Sa loob ng sako yung ano. Tuloy-tuloy lang talaga ang pagpakain para ano. Para lalakas sila Ate Isabel, ano? Opo. Oo. At kawawa naman sila pag namamatay. Nakakaawa baga. Di pa naranasan lumaki ay ano na sila. May isa na naman dun, parang ano, malungkot. Di po yun. Kaya naman po talaga po yung ano. Ano po, iniringali po yung dyan sila. Yun nandun sa ano. Process naman po. Bakit puti ang ilaw? Wala naman pong iba pong ilaw. Wala po dito sa may ano ba. Mapatayan talaga kayo niyan. Wala kasing init yan, dapat yung dilaw.
Wala nga na po dito sa ano. Ay, yung yellow talaga. Binilhan mo dapat na lang pala kung alam nating kulay puti ang nakalagay dyan. Dapat Oo, kasi dilaw. ang inaano ko nga sa kanya yung sabi niya solar daw, yung nasa shop sana, yung di ginagamit na solar Hindi doon. naman yun. Hindi naman yun. Pang ilaw lang talaga, yung liwanag lang may bibigyan. Yung dilaw kasi mainit yun. Yun ang nilalagay sa 40 days, 48 days. 40 days. 48 days. Wala po ay nagbili po kaya po dyan sa ano po. Wala daw po naubusan na. Ah, Ayan na muna pang inano po nung nagkailaw. Hindi ari yan. Dapat dilaw. ay oo, mainit-init yun. Ay ano, parang Dilaw yung, ang mainit. parang yung incubator baga ng bata. Ganun. Ano? Kasi yung mga incubator ng bata ay ano, mga yellow. Nakita ko bang in-incubator na bata na kulay puti? Wala Oo. Yung mga premature. naman. Ganun yung ano ate Isabel. Pero yaan mo, mapahatid ako dito ng dilaw na ano ilaw. Bukas. Oo. Dito ay. Sa bayan baka meron. Hindi yan mawawalan. Balikan natin. Para ano. Tapos tagtalan mo lagi ate Isabel ng tain nila. Ano po? Para ano. Para sa iyo din naman yan. Para, para maging malusog yung mga ano. May bebenta mo. Baka naman mag-itsurang kalyan. Pag ano, paglaki. Hindi naman siguro ano, 11 days pa lang naman. Hindi pa nga count yung ano nila, yung pinagbiyahe nila, hindi pa count yun. Yung sa alaga ni na Julia Terle nun, mga 23 pieces lang o 25 yun. Kumita sila doon ng halos nasa kulang-kulang 5,000. Halos nasa kulang-kulang o mahigit yun. O yung unang ano Yung nila, unang benta nila. bili nila ng ano mga sisiw. Ngayon ay ano, naparami nila. Halos ano, na doble yung nabili nila. Ayan. Pag yun nga, yung estimate ko dyan ay aabot yan ng mga 12. Yung estimate ko lang. Ano? Pag ano, pag na i-dispose mo. Pag ganyang piraso pa din. Ano? Di pala, mga nasa mali pala yung computation ko, mga nasa 8,000 pala mahigit. Kinita nila. Kasi 300 nga pala, halos pumapatak ng isa eh. Tsaka yun nga yung suggest ng mga viewers na ano, sabi nila, dapat doon daw talaga sa bumibili ang pagbentahan mo, hindi yung mga talagang kakilala lang, kasi pwede ka nilang, Baratin. oo, baratin, o mahingi sila ng discount. Syempre kakilala, di mo maindihan yun, di ba? O kahit sino naman, ganyan naman tayong mga Pinoy, pag mga kakilala, ay pag kahit worth 350 na yung karne, ay ano na lang, pwedeng 250 na lang yan. Uutangin ko na lang. Lalo yung mga kilala baga. Ayan, kaya maano din, mas maganda magtingin-tingin ka ng ano pag medyo malaki na, mag-canvas ka na, 'di ba? Yun yung ano, canvas mo na. Magtanong ka, bumibili ba kayo ng ano ganito? O sa bayan. Madaming bumibili ng ganyan sa bayan. So, ayun. Sige Ate Isabel, at ano muna kami? Apo. Punta muna kami. Pero kayang-kaya naman. Kayang-kaya po. Oo. May kahoy pa nga po ako dyan. Inano tayo ko nga ni po, dudugtungan ko pa po doon sa uruunahan. Oo. Para po ano po sila. Hindi ka naman yun talagang nahahassle na mag-alaga. Hindi naman. Oo. Inanoan ko lang po. Ano pa po yan? Kahoy pa po yan doon sa kabilang bahay po na sinira. Oo. Sinsin ba yung kawayan yan? Sinsin yung pagkaganon? Hindi Opo. naman sila mahuhulog. Hindi naman po at ng ano lang po. Gaya lang po yung ano po siwang. Eh, pag napalitan ng ilaw, tanggalin nyo na lahat ng ipas, ilalim na lang. Oo. Hayaan nyo na silang nasa kawayan lang. Para mas madaling linisan. Mas healthy ang hayop. Tsaka mas malinis sila. Oo. Hindi na magdudumi ng ganyan. Kaya siguro sila ganyan, hindi masyadong nagalaw at di din sila makaano. Maganda yan ay talagang ano. Maganda yun yung suggestion na yun, ano, Ate Isabel? Try nyo yung ganong discard. Oo. Opo, aning ko na po yun. Okay, sige. Punta muna kami, Ate Isabel. Salamat. Salamat. Sige. Eto, kaya mong ibuhat Sige, ito? ko na lang. Ibuhat mo na yan. Sige, punta na kami, Ate Isabel. Sige po. So,
So, ayun, nakita natin yung ano, yung mga sisiw ni Ate Isabel. At nakakalungkot at may lagas na naman pala. Sana wag nang ano, malagasan at nakakahinayang din. Ngayon yung mga sisiw ay mahal na ngayon. Pag ano, bibilin, biglang tumaas yung mga ano, bawat piraso. At sayang din yun kung mapalaki sana yun. Eh malaking halaga din yun pag naibenta na Ate Isabel. So, ayun. Dito muna yung update natin kay Ate Isabel at sana ay supportahan nyo po yung mga vlog ko kahit hindi masyadong nakapag-upload na. So ayan, samahan natin si Marga sa kanyang pupuntahan at dito ko muna tapos ng aking vlog. God bless po sa inyong lahat. Grandpa's fiddle playing a worn out tune. Simple joys found under a harvest moon. Country roads, they're calling me back home to fields of gold where wildflowers roam. Smell of summer rain and the roosters of the past. Echoes of laughter, memories that last. Grandpa's fiddle playing a worn out tune. Simple joys found under